Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Zarina Paloma at yung ilalahad tutunan para sa daily devotion na pinamagatang Vision give us as a strong reason to live. No? To live our life. So, a scripture natin is Psalm chapter 118 verses 17 and sinasabi na will not die but live and will proclaim what the Lord has done. Sa Tagalog, hindi ako mamatay kundi ang bubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. So, yung katuruan natin ngayon is, number 1, vision give us the will to live. So, meaning, kapag may malinaw tayo na layunin or direction sa ating mga buhay, nagkakaroon tayo ng lakas, no? At inspirasyon na magpatuloy sa buhay kahit sa gitna or may dumarating man sa ating napagsubok, is patuloy lang tayo sa buhay. Kasi nga, may layunin tayo eh. At kapag may direction ka talaga sa buhay, meron kang goal, ganyan, na kailangan magpatuloy ng ganyan. Hindi basta pwedeng sumuko. Kahit anong problema lang yan. Gawin natin opportunities, diba? So, vision give us the will to live. Next, vision help us value health. So, meaning, kapag may layunin tayo sa buhay, naiintindihan natin yung kahalagahan ng malusog na katawan at isipan para maabot mo yun. Siyempre, kapag may malusog kang kaisipan at katawan, maabot mo talaga yung goal mo. Diba? Kasi kung ikaw matamlay ka, tapos wala ka pa sa tamang pag-iisip, hindi mo mamimit yung goal mo, hindi mo maabot. So, vision help us value health. And next is, vision is meant to honor the Lord. Meaning, ang tunay na layunin natin sa buhay ay hindi lamang para sa ating sarili, no? Kundi para din sa ating para sa karangalan ng ating Panginoon Diyos. So, vision is meant to honor the Lord. Honor the Lord. So, bilang application, number 1, discover your whys. So, sinasabi dito na mahalaga na may malinaw tayong dahilan kung bakit mo nais makamit yung mga pangarap mo sa buhay. So, example, ako, estudyante nag-aaral ng mabuti. Hindi lang para sa mataas na grade, hindi lang para may mapasok lang, kundi para maging mabuting halimbawa din sa aming pamilya at sa iba na rin. So, discover your whys. Kailangan natin ma-discover to kasi para rin sa ating hindi na para sa sarili, kundi para sa Diyos, para sa ating lahat. Next, invest in your health. So, bigyang halaga natin yung kalusugan na dahil ito yung nagsisilbing pundasyon para maabot natin yung mga layunin. Kasi kung hindi ka parang sinisira mo yung body mo, hindi na yun. Hindi ka na mapakonsentrate. Halimbawa, nito na invest in your health na maglaan tayo ng oras para mag-exercise, tamang tulog, syempre balance yung pagkain upang masiguro natin yung lakas na katawan natin at isipan. So, invest in your health. That's invest in your health. And lastly is honor the Lord. So, meaning, gawin natin lahat, no? Gawin ang lahat ng iyong ginagawa ng may respeto, pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Dahil siya yung nagbigay ng buhay at kakayahan natin, di ba? So, kailangan, yung gagawin natin is may respeto tayo at pagmamahal. Halimbawa, kapag tumutulong tayo sa iba na walang inaantar or hinahangad na kapalit, no? Ipinapakita mo yun. Through this is pinapakita mo yung pananampalataya at pagmamahal natin Panginoon Diyos. So, let's honor the Lord. So, ayun naman po yung itunan sa daily devotion. Naway mo natunan kayo, ma-share sa iba, share mga praise sa ating buhay. Thank you po sa pagkinig at God bless po sa ating lahat.